Andiyan pala kayo mga ka-cubes. So magandang araw, welcome back sa ating channel. Ito, inom na sana tayo ng kape. Pero ito, unang higop ng kape para sa inyo mga ka-cubes. Sarap. So bala ito, so medyo lumalamig-lamig na. So kaya ito, naka-jacket tayo, tsaka bumili tayo ng kape. Ito, sa labas na naman tayo. Araw ng day off natin, wala tayong pasok. Kaya as usual, lumabas na tayo. Kasi pag ganitong malamig, medyo busy yan sa labas. So alam nyo na ibig sabihin yan. So hahanap tayo ng pera sa kalsada ngayon. So tsaka yun nga, so marami kasing gagawin daw si nag-iisang ikaw ngayon. So kaya bibigyan natin siya ng time para gawin yung mga gusto niya. Kasi alam niyo naman, pag nasa bahay tayo, pakuya-kuya lang tayo, diba? So ayaw na ayaw yung nag-iisang ikaw yan na nakikita niya yung nakahilata lang tayo dun sa, ano, sa sopa. So anyway, so yun, so since wala naman tayong pasok, so gagawa tayo ng challenge ngayon. Tignan natin kung magkano ba ang kikitain natin kung almost kukunin natin lahat ng order. Basta hindi naman tayo lugi, basta yung mga kahit siguro $6, $7. Tignan natin kasi per hour na ngayon yung bayaran sa DoorDash. So 17 something na per hour. Bukod pa yun sa tips. So kung makakarami tayo ng tips, tapos yung meron pa tayong base pay na minimum wage, so why not? So diba? So tingnan natin kasi dati umaabot tayo ng $200 excuse me, sa in less than 8 hours nakaka 200 tayo. So ewan ko lang ngayon, medyo mahirap na siguro kasi matagal-tagal na rin tayo hindi nakakapag full time na paghanap ng pera sa kalsada or sa pagsa-sideline natin sa DoorDash at Uber. So ang gagawin natin ngayon, pagsasabayin natin yung DoorDash at Uber, kung sino yung magandang bigay, yun ang kukunin natin. So gagawa tayo ng challenge. So tingnan natin kung magkano ang kikitain natin sa loob ng 10 araw o sa hanggang sa katapusan ng buwan na to, kung magkano ang kikitain natin sa paghahanap ng pera sa kalsada. So yan, samahan nyo ulit ako mga cubes. So hopefully makarami tayo ngayong araw to dahil meron tayong gustong bilhin at meron din akong babayaran ng konti. So dito natin kukunin yung pambayad na yun. So titingnan natin kung makakapagkaan tayo. So yan, samahan nyo ulit ako mga cubes. Kita Few moments later. mga cubes, so ito, may buwan naman na tayo. Andito na tayo sa Subway. Unang order natin for $7 something. So tara, pasok na tayo sa loob ng Subway. Yun mga ka-cubes, ito lang ito na, tapos andyan lang natin sa likod i-deliver. So yan, lagay muna natin sa thermal bag natin, malamig-lamig na kasi. So yan, so tara, punta na tayo kay customer. $5 Fresco, ano ba? Oh yan, na-deliver na natin mga ka-cubes. Grabe naman to, 5 units. Tapos lugi tayo dito. Ito naman $5, mag-grocery tayo. Huwag naman ganyan. Kahit gusto kong kunin yan, kaya ko yan eh. Kaya kong tapusin yan saglit. Ano ba yun? Ba't nawala yung order? Kala ko nakuha na natin yung Starbucks. Bakit nawala? Anak ka ng tinaklong. Ay, ano nangyari yun? Kala ko nakuha ko na. Anyway, so tara, sayang yun, lapit lang ng Starbucks dito. Tapos ang lapit lang din ng bahay. Ano ba yan? So anyway, so ganyan talaga, it is but it is. So tara, so tambay muna tayo dito sa tabi ng condo. Kapi-kapi na lang muna tayo. Pero sabi ko dapat makarap tayo, 9:14 na mga ka-cubes. $7 pa lang tayo. Anyway, so ngayon, Starbucks. Bagong Starbucks. Oh, yun, nakakuha tayo panibagong Starbucks. So ito, sigurado na to mga ka-cubes. So tara, puntahan na natin. Yan ang kagandahan, Starbucks pa rin. Pero sana kung dalawa yun, kung double order, magiging $10 yun. Oh, di ba? So ito, so on the way na tayo sa Starbucks. So tara, puntahan tayo ng mga ka-cubes. Just ahead, turn right on Town Center Court. So yan, so andito na yung kape. So si seatbelt na natin yan. Hirap na, baka tumambling pa yan. Ilang bago tayo, ilang beses tayo nadali ng ganyan. Tumambling yung mga natin. So ayusin lang natin to. Medyo makalat eh. Oh, alam ko may magkagalit sa inyo dyan dahil di ko pa ginagamit yung thermal bag ko.
Sa bag naman kasi. But anyway, so tama ka naman. So sunod na order natin, gamitin natin yung thermal bag natin. Malamig na. So yan, so punta tayo customer. Yun, mission accomplished na. Deliver na natin yung pangalawang order natin. So ito, so waiting tayo sa pangatlong order. So makapat order natin Walmart. Eto, tara, i-deliver na natin itong order ng Walmart to customer. So hopefully mag-tip. Ayan, sure. Deliver na mga ka-cubes. Deliver natin kami. Additional time. Wala. Hindi mga nagtitip ang ka-cubes. Grabe. Ang mga nakukuha natin, mga kung tawagan, drive orders. Mga drive orders. So hindi siya from DoorDash. From ano siya, Walmart. From Walmart mismo yung nakukuha natin mga order. Kaya mga walang tip. Si Walmart either kinukuha yung tip natin or ewan. So anyways, and then, sorry mga cruise. Okay na yan. So nakakamagkano tayo ngayon. Update tayo kung nakakamagkano na tayo. So 33.75 sa DoorDash. Tapos sa Uber $12.88. So magkano na yun? 33 plus 12.88, almost nakaka $46 na rin tayo. So hindi na masama mga ka-cube. So makaka $50 ba tayo bago mag alas 12? Malabo na, 11:40 na. So balik muna tayo sa lugar natin. So may mga decoration na ng Halloween. Ayan na, Halloween decoration na. Ayos. Tapos dito rin ayan na. Ang Halloween decoration nila. Ayos. Yung mga bata doon. So anyway, so tara, so balik na tayo sa lugar natin. So yun mga ka-cube, so mag-aalas 12 na, 11:53 na. So break time muna tayo siguro, lunch muna tayo. So kain muna tayo ng kung ano-ano dyan. So tara, punta muna tayo sa Scarborough Town Center. 1 hour later. Yun, katatapos lang nating mag-lunch mga ka-cube. So bali ito alauna, so start tayo ulit. So ganun pa rin. So magkano, wala pa rin tayong $50. Grabe, medyo natagalan tayo ngayon. Paunggoy-unggoy natin medyo mabagal ang order ngayon. Anong araw ngayon? Webes. So anyway, so yun, so intay-intay tayo ng order mga ka-cubes. Baka sakaling maya-maya or mamayang gabi, hindi natin alam. Bahala na mga ka-cubes, basta yung challenge natin dapat maabot natin. Yun mga ka-cubes, natapos nating maghintay ng napakatagal na oras, nakakuha tayo ng order. Total $39 ang order na yun. So ewan ko kung may mga tip yun or wala, pero tatlong order yun So pero magkakasama naman dalawang superstore tsaka isang tsaka isang tawag dito, isang Walmart. Konti lang naman yung items, kaya natin yan. So tara, so puntahan na natin ang mga store na to. Ayun na nga, so matapos yung delivery na yan, makikita nyo, eto na yung mga naging delivery natin ng mga sumunod na oras. So yan, makikita nyo $7.25. Total pa siya, na-endash na tayo, total natin 91. Tapos lumabas pa ulit tayo after nung dinner natin, nakakuha pa tayo ng $50. Eto naman yung sa Uber Eats natin, so dalawang order lang yan. The next day.
At eto na nga yung sumunod na araw na pagdo-DoorDash natin, wala pa rin tayong pasok dyan. And isa-summarize na lang natin dahil almost ganun din naman ang nangyari. Makikita nyo rin dyan yung mga patay na oras, yung kung paano tayo. Makikita nyo kung ano talaga yung ginagawa natin dyan. Tara, samahan nyo ako, panoorin natin kung ano ba ang buhay part-time natin sa pagdo-DoorDash. Sa bayang malamig sa Ontario, pusong nag-aalab, parang araw sa umaga. Mula sa kalye sa sikat ng araw, sama-samang nating itataas. Ayan, kung minsan makikita nyo, nakatulala lang tayo. So, ganyan, natural lang yan sa atin na natutulala tayo sa traffic, sa ano, ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga ang buhay, pamuni-muni. Yan, kasi yung tsura natin yan. So, ganyan lang ang ating buhay pag, habang nasa daan tayo. So ayan, so balitin ko, iniisip natin yan kung maaabot ba natin yung target natin na $300 sa loob ng 2 araw. So ewan ko kung aabot nga ba natin o hindi. Mamaya papakita natin kung magkano inabot sa pagpa-part-time natin sa DoorDash pag wala tayong pasok. Sopas na mainit, tinol at sinigang, kain tayo kasama ng bawat kaibigan. Sa gitna ng yelo, may init ng ating galak. Bawat street corner, may ngiti sa bangketa. Ipinagmamalaki ang ating lahi. Mula sa Pinas, tila walang hangin sa paligid. Damdamin ng tagumpay, nag-aapoy sa ating dibdib. Buhay sa Canada, ang ating pinapangarap. Buhay Canada, masigla at puno ng saya. Hawak kamay, laban tayong lahat. Kapag may pagsubok, sama-sama, buhay sa Ontario.